Okay? Awitan natin ang Panginoon. Sabi dito, to the ends of the earth. Alam niyo, itong song na ito, ang bilang Kristiyano, yung paglalakbay na ginagawa natin yung buhay natin, marami tayong mga aabutin, marami tayong pangarap. No? Pero, alam ba natin na meron ding pangarap ang Panginoon? So, ang sabi ng song na ito, Lord, sasamahan kita to the ends of the earth. Kahit na anong problema, hindi ako susuko. No? So, awitan natin ang Panginoon, sabihin natin sa Kanya yung Diyos. Hallelujah. O Diyos, pinupuri ka namin. Hallelujah. Yes, God. Love unfailing, overtaking my heart. You take me in, finding peace again. Feel this lost in all you are. And I will give the word to tell your story. 'Cause I know that you call me. I know that you call me. I've lost myself for good within your promise. And I won't hide it. I won't hide it. Jesus, I believe in you. And I would go to the ends of the earth. To the ends of the earth. Oh yeah. Alone I'm the Son of God. And all the world will see that you are God. That you are God. Yes, Lord. We will go to you, God, to even the ends of the earth. Lord, hindi kami mapapagod, Panginoon, magmuri, magpasalamat sa iyo. You have been so faithful to us, to our family, to our work, to our school, oh God, to our community. You have been faithful, oh Lord. Kaya hindi kami mapapagod na itaas ang iyong pangalan. Lord, from the bottom of our hearts, oh God, we worship you, Lord. Itinataas namin ang pangalan mo, Panginoon, sa kalagitnaan ng aming mga buhay, ng ating mga puso, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Now I'm feeling overtaking my heart. You take me in, finding peace again. Fear is lost in all you are. And I will give the world to tell the story. 'Cause I know that you call me. I know that you call me. I've lost myself for good within the promise. And I won't hide it. I won't hide it.
God. We worship you in spirit and in truth, oh God. Lord, there's nothing besides you, oh Lord. You are really our God. We are so blessed. You are our Savior, oh God. Yes, Lord, we worship you. Thank you for this time, Lord God, of worshiping together with your people, oh Lord. And Father God, we believe that right now, you will minister to us, Lord, to all our needs, to all the feelings that we have right now, oh Lord God. You will minister to your people. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Father God. All glory and honor is yours alone. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord. And everybody say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, praise the Lord. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Amen ba yun? Sabi doon, to the ends of the earth. No, napakaganda. We will go sa kasamahan natin ng Panginoon kahit hanggang sa huli. No, we will worship Him to the ends of the earth. Okay? So this evening, nais natin parangalan ng ating Panginoon. Tuloy-tuloy tayo dun sa ating prayer of three. We're praying for our friends, for our family, na sila ay mapalapit din sa Panginoon. And this evening, alam ko may mga ginagawa na ang Panginoon na mga, pinagpe-pray pa lang natin yung mga tao, may nararanasan na silang kabutihan, no, na sa ating Panginoon. As we pray for them, meron lang silang nararanasan at naniniwala ako, no, na alam natin yon tayo mga nagpe-pray. Okay? So, pwede tayong mag-testimony ngayon. Alam ko, may ginagawang maganda sa inyo ang Panginoon. Merong mabubuti na ginagawa ang Lord sa buhay ninyo. Pwede nating i-testify, pwede nating ipagpasalamat yon at sabihin natin na at lahat ng papuri ay sa Diyos. Okay? Yun yung sasabihin natin after na mag-testify tayo, sasabihin natin sa Diyos ang papuri. Okay? So, naniniwala ako, may ginagawa na ang Panginoon. Siguro, kanina, sinishare sa akin si Kuya Rob eh. Tawagin natin si Kuya Rob. No? Nangingiti siya kasi nararamdaman niya siya yung tatawagin ko eh. No? Okay, sige. Meron siyang ite-testify kung gaano na talagang ang Panginoon ay tumutugo. Sabi niya, ang galing talaga ng prayer of three, no? Okay, praise God. Sipo, ganito yun. Pinag-pray po namin yung dalawang alaga. Alagaan pa lang po. Kaninang umaga, pag-gising ko, nag-pray muna ako sa saglit. Sabi ko, Lord, di muna ako magde-devotion. Pupuntahan na ako sa saglit. Dito na lang tayo sa church. Woohoo! Tapos siya, pinuntahan ko sila. Wala sa bahay. Sa bata. Doon sa may tricycle na Paul. Nakatambay. Hindi nakitambay muna ako doon. Tapos ganyan, usap-usap ko na, banding-banding, para may push-up, push-up. Tapos sabi ko, dyan ako dyan. Tapos alam niyo na agad, sabi niya sa akin, punta tayo church. Sabi ko, sige, punta tayo. So, kasi po karaniwan sagot niya sa akin pag gayahin ko siya. Hindi, may gagawin ako eh. Hindi, may lakad ako eh. Pero kanina, parang siya pa yung nanguna sa akin. Siya rin muna nagaya. Tapos yun, nasa akin po. Hindi ko rin magandang nagawa. Amen. Talapakan natin ang Panginoon. Alam niyo, kanina, I was surprised. No? Surprise ako kasi lagi kong tinatanong sa kanya, kumusta na yung pinagpe-pray mong kaibigan? Kasi yung kaibigan niya, mayroong sakit yun. Anong tawag sa kanya yung sakit niya? Kulang sa potassium. No? Kasi sabi naman ni Sister Telma, kailangan daw niya kumain ng saging. Actually, kumain na nga siya ng saging na sobrahan. Pinigilan na lang namin. Umakit na ng puno eh. So sabi, mukhang nasobrahan sa potassium yun. Sabi, hindi. Actually, yung kanyang sakit, medyo kakaiba. I was surprised kasi sa edad niya na ilang taon na si Jan, magna-19 siya. Biruin mo, minsan paralyzed siya, nakahiga lang siya sa higaan. Tama, di ba? Hindi siya makalabas ng bahay. Dapat actually, ang 19, ilan dito yung mga 19 years old, pakitasan ka mo. Pwede mo ba magsisi kayo yung mga medyo? Times 2. 38. Sabi ko, ganun, dapat ina-enjoy niya yung buhay kabataan niya eh. Especially, dapat na-enjoy niya yung Panginoon doon sa edad niya.
Pero sabi ko, bakit di mo siya ipag-pray? Puntahan mo siya sa bahay niya. Di ba? Eh, siya naman, pupunta siya doon sa bahay. And then after nung kamusta na siya? Ayun, umiinom na naman. Ganon, sabi niya. So parang alam niya, meron siyang siyempre nalulungkot siya, pinagpe-pray niya. And then ito, dumating ba sa tayo na parang kinakantsawan ka pa sa pagpunta mo sa church? Gano'n. Meron din, may mga tayo Tapos, minsan daw pupunta, siya naman, ang gagawin niya, excited na siya kasi sinugutan siya. Sabi niya, uy, pastor, gusto daw ipag-pray daw na ganyan. Tapos pupunta niya, pagdating doon, biglang wala, ayaw. So parang nalulungkot siya. So ganun yung naging senaryo. Kaya kami nagulat ako, kasi lalo yung isa pa, si Jay, pangalan nun, hindi expected, ayaw pupunta na ng umaga. Kasi lagi daw siya, pang hapon lang daw siya free. Ganun ang laging nang didinig. So, once lang siya nakasama dito. Pero kanina, pagtingin ko gano'n, after ng worship, nakatalikod ako, pagtingin ko gano'n, napatingin ako sa lalo, nagulat ako. Alam niyo, tama yung sinasabi natin doon sa prayer of 3. As we pray for people, we will be surprised. We will be surprised na yung mga tao, magugulat tayo, lumalapit sila sa Panginoon. Kasi we pray. Sa puso natin, dala-dala natin sila. Na gusto natin talaga silang mailapit kay God. And I believe some of you, yung mga pinagpe-pray yung mga pangalan na yan, you will be surprised na may ginagawa ang Panginoon. And I believe until up to this moment, may ginagawa ang Panginoon sa family natin and even sa buhay natin. Sige, may mga testimony pa ba tayo? Sige. Sige, ayan. Praise God. Si Maring Selma, praise the Lord. God is good. Gusto kong itaas si Lord. Una, yung pag-uwi ko talaga dito na hindi po talaga expected, hindi talaga nakaplan. But God really talked to me that I have to go home to Philippines instead of going to Macau upon waiting visa. But at first I didn't realize that God has really has mission for me to do here in Philippines. I thought it was, Lord, I think this is the time for me, but this wasn't. And then, when I realized that I have to do something here, talagang God sent me to Philippines as missionary. I began enjoying doing mission, and nakikita ko si Lord at yun nga, I met many people, and I had this privilege to visit to the hospital and prayed for people, and tinataas ko si Lord, kumbaga maraming tumanggap kay Lord. Talagang yung kasiyahan na yun ay hindi ko po maintindihan. Yung grabe yung pagsiserve ko kay Lord, kasi sa akin, serving the Lord is not really a sacrifice, it's not really a burden, it's not really na talagang pinupush ka, but serving the Lord is really a privilege. It is really an opportunity. Kaya, like all people are special to God. I want to treat people special also. And yung maipakita ko na special sila, yun yung naibahagi ko ang pag-ibig ng Panginoon. Kasi alam ko, pag naibahagi ko sa kanila yung pag-ibig ng Panginoon, their lives will never be the same again. Like how God did to my life. When I know God, my life was not the same. It's different from before. And thank you that from glory to glory, God has changed me. And ito kasi si Lord, kaya we pray for people because we understand the heart of the Father. The Lord really loved the lost souls. Kaya we began praying and we began sharing the gospel to people. Actually, hindi naman talaga mahirap mag-share ng Word of God. Hindi mahirap. We just need the power of the Holy Spirit to give us boldness. And yung understand natin ang puso ng Father, hindi tayo nagpaparamihan, kundi everyone will be saved. Everyone will call out to God and be saved. At yun po yung gusto kong ma-impart sa Jacob, na everyone has this passion. Na pag may mga tao kang nakikita,
makikita, even just grab it as an opportunity. Tapos kung may magagawa ka, yun nga sa Galatians, sabi niya, opportunity daw natin yung paggawa ng mabuti. Amen? Kaya pag mayroong like simpleng trabaho, halimbawa makikita ko may simpleng hugas ng pinggan, kumbaga, opportunity mo na yon, di ba? May nangailangan, mayroon kang maitulong, opportunity mo na yon. Kung wala kang perang may abot, na ipag-pray mo, opportunity mo na yon. Magkakaroon sila ng life. Tapos, I'm so blessed kanina kasi grabe yung dumaan lang kami sa daan, tapos sa may lawa. Tapos may isang babae, si Ate Melinda Mendoza. Actually, ang ano niya sa akin, lumapit siya kasi humingi siya sa akin ng 10 pesos kasi wala daw siyang pamasahe pa uwi sa Lumboy. Mayroon akong 10 pesos kung pwede ibigay ko agad kasi usually, pag mayroong mga taong humihingi sa akin ng ganyan, hindi ako nagdadalawang isip, bigay ko kahit sa tipong ako na yung nag-sacrifice, bigay ko talaga. Tapos, kanina, sabi ko, Lord, what do you want me to do? What do you want me to do with this woman? Tapos, I really hear God, sabi niya, dalhin mo na, isama mo na, parang kaibigan mo na, di ba? Dalhin mo, i-delegate mo, i-consolidate mo siya, pakainin mo siya, sharean mo ng Word of God. Tapos yun nga, na-share ko ng Word of God. Tapos nung una talagang, I can see, yung spirit niya hindi ayos. Sabi ko, ala, parang hindi spirit ito. Sabi ko, hindi. Pero hindi ako takot. Hindi tayo dapat matakot ng ganyan. Kasi, they are these people na kinukonsider ng Word of God na poor. Poor sila. Kaya, hindi tayo dapat matakot o kaya i-discriminate sila kasi sila yung tinawag ng Lord na poor na dapat maabot. Tapos siya nga, na-sharean ko siya ng Word of God. Sabi niya, Ate Nida, alam mo, Inday, pagkatapos mong na-sharean sa Word of God, nagliliwanag yung mukha niya. Tapos we prayed, pero before siya tumanggap sa Word of God, talagang nagpipray ako sa may warfare. Sabi ko, Lord, anything, Lord, na hindi galing sa'yo, anything sa buhay niya na hindi galing sa'yo, alisin mo, Panginoon, at bigyan mo siya ng kaunawaan, at gusto tumanggap sa iyong salita, pag-ibig. Tapos tumanggap na siya, nagliliwanag daw ang mukha niya, na iba na yung ano niya. Tapos, when we prayed, alaala na yung ninang niya dyan sa block, gate 28, dyan sa may Morales family, kilala daw kayo, pastor eh. Tapos, sabi niya, ninang ko kasi nahulog. Namamaga daw ang paa, hindi nasa bed. Kasi pag-pray ko lang. Nakala ko yung ordinary, sabi ko, okay, sige ate, kahit ulan talaga. Sabi ko, Lord, talagang, Lord, you have known me, you have tested me, even pray or shine, I will go for you. Even in bad times, I will serve you. Hindi pala, nagulat ako kasi yung gate, red na gate, tapos nandami sa sakyan mo. Tapos yun nga, yung pagpasok ko doon, yung yun na pag-pray, na ibagay ko yung Word of God. Parang alam mo, ma-sense mo ang life nila nagkaroon ng buhay. Alam mo yung ganyan, na-encourage mo siya nagkaroon sila ng buhay. Alam mo, sa daming pamilya dito sa Bulacan, kung hahayo lang tayo, house to house, ang daming souls na magkakaroon ng buhay, magkakaroon ng inspirasyon, even as a simple prayer. Di ba, maraming mga mayayaman, may kaya, pero empty yung buhay nila. Yung nakakatuwa po kasi sila kay Lord, open sila, kinuha ko yung mga pangalan nila. Ang sarap po talagang maglingkod kay Lord. Yun lang po masasabi ko, ang sarap maglingkod kay Lord. Huwag kayong mahiya. Sabi ng Lord sa Jeremiah, sabi niya, let not the wise brag about the wisdom that he has, nor the rich brag about his riches. But, yung pagbabrag na natin, let those who, just i-brag daw natin si Lord. Kumbaga, ipagmamalaki natin si Lord. Yung dapat daw magmamalaki yung mga taong nakakilala sa Kanya, nakakaunawa sa Kanya. Yun daw yung mga tao na tinataas ang Panginoon. Sabi ng Lord, this is the kind of bragging that pleases me. Kaya, yung ginagawa natin, it is bragging about the Lord. It is about boasting God. It is not about us. Kaya pag sa ministry, huwag kayong matakot kung aayawan kayo. Talagang natural lang talaga yan. Isipin nyo, ginagawa natin ito para kay Lord. Yung mga ginagawa nila hindi maganda, hindi yung sa atin. Kumbaga, trabaho lang, walang personalan. Amen. Praise God, hallelujah. I'm so
thankful for Jacob family, for the love, for the warmth. Thank you so much. I'm really privileged. God has sent me here as, yung nasabi ko, missionary. Magandang missionary. Thank you. Amen. We're so much blessed sa testimony na yun, ano, ni Sister Telma. Kanina, kausap ko yung si Ate Anita ba yun? Yung kanina mo? Si Ate Anita, kausap ko siya. Then habang magkakasama kami kumakain, sino kaya tong Alvin na to? Siyempre, first, iba yung mukha niya eh. Kumbaga parang stranger, sabi ko, sino kaya? And then habang nagkikwentuhan kami, sabi niya, nung kumakain kami, saan ka pupunta? Sabi niya kay Sister Telma. Sabi niya, sa Hong Kong. Sana babalik ka agad, ha? Alam niya, yung tao na first time mong makita, and then, biglang magkakaroon ng uhaw sa yung gano'n. Alam niyo bakit? Because you've shared the love of God. You have shared the love of God. And if people felt the love of God dahil sa'yo, there is something in you na para bang nasasabik siyang lagi. And that's the presence of God. As we share, as we pray for people, no, naniniwala ako yun yung ginagawa ng Panginoon. Okay? Naniniwala ako si Ate Maris. Parang kanina, may siya siyang ginagawa ng Panginoon sa buhay niya. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, praise God. Alam ko, may ginagawang mabuti ang Panginoon sa buhay niya at ng kanyang family. Talagang hindi mapapasubalian niya. Talagang tapat ang Panginoon, marami siyang ginagawa. Amen. Hallelujah. Kasi yung linggo, yung anak ko, bumuti siya sa ubo. Tapos, pinagamot ko nga siya. Tapos, nung uwian na, narinig ni Sister Telma na hinuog ko yung anak ko. Tapos, hindi na ako makatulog ng lunes. Nilalagnat siya. Tapos sabi ni Sister, babalik siya ng pagka-lunes ng hapon. Tapos, may lakad na si Sister March. Tapos, may siya pumunta. Tinanong niya yung anak ko, pinag-pray niya. Tapos, nung hindi na yung tulog niya, hindi na ako, siyempre, pagod ako sa trabaho. Sabi ko, ano bang gagawin ko yung gabi, wala talaga akong gamot, wala na ako panapos sa kanya. Ginawa ko, nakuha ko ng sopa na may tubig, yung tubig na tabing ko. Punas lang ako ng punas sa kanya. Tapos yung nasisita na siya, nakatulog na siya hanggang, inuobserbahan ko siya hanggang umuupo na siya yung nagaan. Tuwing gabi, na siya, yung masarap na tulog niya, hindi na tulad ng mahirap-hirap ako. Yan lang po, salamat. Praise God. Napakabuti ng Panginoon, no? You know, pinapakita ng Panginoon yung kanyang greatness, that He is our God, that whenever we call upon the name of the Lord, alam niyo, talaga nandyan siya lagi. Amen? Hallelujah. Meron pa ba? Baka meron pang naisisige, si Nanay. Hayaan nating mapuno ang lugar na ito ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Napakaganda ng ginagawa ng Panginoon. Although in a situation, tapos yung mga patotoo na to dito na itataas natin ang kanyang kadakilaan. Sa akin naman, sa akin pagpapala na to sa akin yung mga message na talagang nahahayag every Sunday. Pinalagaw ako ng Panginoon, pinupuri ko siya dito. Doon sa topic na about disciples. Kasi pagmula doon sa disciples, paghubog, nakikita ko yung sarili ko na sa mga sitwasyon, halimbawa na mayroong mga tao na ihaharap sa akin, na talaga naman ang ugali yung kagalit-galit na gano'n. Hindi tayo makakaiwas sa mga ganong sitwasyon. Pero nakita ko sa sarili ko na sa biyaya ng Panginoon, kaya ko na humarap sa tao na hindi ako mag-response ng kapwa galit. Talaga kagalit-galit na talaga siya. Sa madali sabi, nakikita ko yung level up ng aking spiritual. At nangyari yon mula nung inano ko yung sarili ko, inilagay ko yung sarili ko kung sa paano ba ako dapat humaharap sa Lord. Nakita ko doon na kapag katama ang pagharap natin sa Panginoon, nagsisimula doon na hubugin tayo. Kasi nga kapag hindi ayos yung ating paglapit sa Kanya, hindi natin maranasan. Sa madalit sabi, pagiging spiritual.
Sa pagiging spiritual, napakarami kong naranasan. Napakarami ko na talagang tuloy po kayo. Hindi po, welcome po muna natin sila Ate Doris. Ate Doris, welcome po sa sige po, tutuloy ko po. Yung pong pagiging spiritual, hindi po malalim ang kahulugan nun. Ibig sabihin po nun, talagang nagpapakababa tayo sa Panginoon. At kapag ka nagpapakababa tayo sa Panginoon, marami po tayong maririnig sa Lord. Marami po tayong maririnig sa Kanya. Kagaya po ng habang nagpe-pray po kami nung Saturday lang po yung prayer works. Kasi po every Saturday morning, nagkaroon po tayo ng prayer works sa office. Ngayon po, nung pong Saturday, habang nagpe-pray po kami doon, kasi naniniwala po kapag prayer works, talagang may nag-works ang Lord. Habang nandun po kami, inireveal po sa akin ng Panginoon na yung isa daw po sa gagamitin ng Panginoon, yung pag-visitation natin. Talaga po malinaw na inireveal ni Lord sa akin yung pagpuntahan natin yung ating kapwa para maabot sila. Sabi ng Lord, pag yan ang ginawa ninyo, isa yan sa talagang mga tao lalapit sa Panginoon. Sabi ko, Lord, totoo nga kasi na-experience ko yung mga konti-konti pang kaluluwa na pinuntahan namin, ilang days pa lang. Nakita ko kung paano sila agamin ng kaaway. Pero praise God, napuntahan sa biyaya ng Panginoon at nakita ko kung paano unti-unti na ibabalik sila sa Panginoon. Kaya purihin ng Lord dahil sa pamamagitan ng pagiging spiritual natin, maaari natin marinig o makita ko ano yung gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Ang kailangan nga lang yung tama nating paglapit. Maraming bagay na kapag naging spiritual tayo, i-submit lang po natin ang ating sarili sa Panginoon. Sa pamamagitan ng Kanyang salita, makita po ng Diyos na mahal natin ang Kanyang salita, mahal natin ang Kanyang gawain, at higit sa lahat, yung respeto natin sa Panginoon. At ang Panginoon na po ang bahalang gumawa para sa atin. Glory to God, pinupuri ko po ang Panginoon. Amen. Praise God. Salamat sa Diyos. Magmula sa mga sakit, karamdaman, sa mga sakit din ng puso na talagang nabibigatan tayo sa mundong ito, nakita natin na ang Diyos ay talagang buhay at kumikilos. Amen? No, talagang tumutugon siya ng mga panalangin at kahit yung mga tao na hindi natin kasama, that as we pray for their names, may ginagawa ang Panginoon. No, tulad nga nung nasabi ko sa atin, meron akong 3 na ipinagpe-pray. Alam nyo, ngayon, just today, meron akong 3 pinagpe-pray kasi nasa prayer of 3 tayo, di ba? So, 1 month yun, may pinagpe-pray tayong 3 tao. At yung 3 tao na yun, hindi nila alam yun, hindi naman natin sila iniimbitahan. Basta, we're just praying for their life, we're praying for their, kung ano man yung business na meron sila. Pinagpe-pray natin. Alam niyo, yung una, yung isa, tumanggap sa Panginoon nung last cell group. Kasi, tinext ko lang pumunta. Yung isa naman, kausap na nasa lubong ni Brother Brian doon sa tricycle, at ang sabi sa kanya, uy, sabi mo kay Pastor, pag pupunta ako doon hindi naman pinapapunta. Alam niyo, sabi ko, Panginoon, ang galing naman. Yung isa, ano naman gagawin ko doon? Sabi ko, gano'n. Pero mo, 1 month, nakaka 1 week pa lang tayo. Kanina, nagtunog yung aking cellphone. Alam niya, gulat ako. Unknown yung number. Sabi niya, Pastor, ito po yung number ko. Si Kelvin po ito. Talapakan natin. Alam niyo yun, kasi nakita ng Lord, yung heart ng Lord, naging katulad ng heart natin that we love people. Sabi nga kanina ni Sister Telma, that every time makakakita tayo ng ibang tao, bakit hindi natin ipakita that they are very special? Na kapag naramdaman nila yung they are very special, naramdaman na nila yung love of God in their lives. Yun nga lang, kung minsan, pag umiral yung pagiging flesh natin, nakakahiya, baka kung ano sabihin nila. Lalo pa nung napanood namin sa internet yung bakit to yung mga Kristiyanong kabataan nahihiyang mag-share ng salita ng Diyos? Kasi number 1 daw, baka daw sabi nila, baka kasi pag nag-share ako ng salita ng Diyos, bugbugin nila ako. Pinakita pa naman doon sa video sa YouTube. Sabi niya, na nagdadantak ng kabataan. Sabi nila,
Uy, Roy, alam niyo ba, meron sana akong i-share sa inyo tungkol kay Jesus Christ. Ano? Jesus Christ, hinagad siya, pinaghuhugog siya. Kaya pala. Pero alam niyo, meron daw ilan no? 8 reason bakit nahihiya tayong i-share yung love of God sa tao. Pero ang totoo, yung 8 reason pala na yun ay hindi reason na para hindi ma-share. 8 reason pala yun ng excuses natin para hindi i-share ang Word of God. No? Pero that as we share, as we pray, as we love people, nararamdaman nila yon at lalo silang napapalapit sa Diyos. And then there is something in you, there is something sa buhay natin na hahanap-hanapin nila. Ano ba kakaiba yung taong yun? Naman hindi dahil kakaiba ka, kundi nasa iyo ang presensya ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. God is good. Okay? So ngayon, balik tanawan lang natin yung naging pag-aaral natin last kanina, umaga, and then we will go on to sa ano natin. Okay? Pakiano nga kapatid. Hindi yan. Yung ano na lang. Yung topic natin. Anong klaseng pagkakaloob ang nakalulugod sa ating Panginoon? So, napag-usapan natin yan last Sunday. So, there is power in giving. Tulad po ngayon, ilan sa inyo dito nakaranas na kayo magpamigay ng tulong doon sa mga nabaha? Diba? Maybe nagbigay kayo ng noodles, nagbigay kayo ng pera, nagbigay kayo ng damit, no? So, this week, ang dami na pong damit sa opisina at i-deliver na po natin yon, ano? So, yung iba, nagbibigay sila ng bigas o kaya naman ng isang kahong noodles, ipinapak po natin yon o kaya naman mga delata, no? Para, alam nyo, mayroon tayong mga kapatid na nagpunta doon sa parte lang ng Hagonay at Kalumpit. Alam nyo, ang tubig daw hanggang ngayon hindi bumago pa. Napakabagal ng pagbaba niya at napakabaho. Alam nyo, tinanong ko yung mga nagpunta doon, kapatid, ano ba yung mga, kasi maraming damit ka ako doon sa office, nag-donate yung mga kapatiran. Kailangan ba nila? Actually, Pastor, ang higit lalong kailangan nila tubig at pagkain. So sabi ko, tapos na-shock ako, sabi nila, Pastor, alam mo ba, ang sitwasyon doon yung tubig, napakabaho na. Kasi yung mga na-stock, mga patay na then yun yung kanilang kapaligiran ngayon. The more they need our love, the more they need our prayer. No? So, purihin ng Panginoon. So, kaya lang, anong klaseng pagkakaloob daw ang nakalulugod sa Panginoon? Pinag-uusapan natin yung pagkakaloob kasi lahat tayo, naranasan na natin ang magkaloob. Di ba? Naranasan na natin ang magbigay. When was the last time na yung kaibigan mo, nakikita mo may pangangailangan, ikaw naman nagbigay? Di ba? O ilang pagkakataon naman yung ikaw ay nangangailangan, may nagkaloob naman sa'yo. So sa madaling salita, itong pagkakaloob na ito ay issue na ng buhay ng tao. No? Kaya lang, ang point, nagkakaloob tayo, pero ang tanong, nalulugod ba ang Lord? Okay? So ito yung pag-uusapan natin. Panginoong Jesus, samahan niyo po kami sa pag-uusap namin na ito at magkaroon ng pagbabago sa aming pagkatao as we study your Word, O God. Lord, be with us this evening and we believe, Father God, that your Word is powerful enough to change our life, to change our mindset, O God, that everything we do, that whatever, Lord God, na gagawin namin, Lord, magbibigay ng luwalhati sa iyong pangalan, Panginoon. Lord, yung tipong mapapangiti ka that every time na magdi-decision kami, na may gagawin kaming mga hakbang, Panginoon, napapangiti kayo kasi yung kilos na namin driven na ng yung salita at mga natutunan namin magmula sa iyo. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? Tingnan natin ito sandali. Okay? Purihin ng Diyos. Sige, yung kasunod na. Yan. Last Sunday, pinag-usapan natin to, what if I give all? Ano kaya kung ibigay ko ang lahat ko? Meron dalawang karakter sa Bible na nung nakatagpo nila tong tanong na ito, magkaiba sila ng sagot. Ang sabi ng isa, nung sabi, what if I give all? Ang sabi ng isa, sayang naman. No? What if I give all? Ako, baka maubusan ako. Pero yung isa, nung nakatagpo niya tong tanong na, what if I give all? Ang sabi niya, ganun ba? Sige, sasapat kaya ito, baka kulangin pa. So, ibig sabihin, ang pagbibigay, it's not the issue nung ibibigay natin. Ang pagbibigay, the issue is the heart. Nakatingin ang Panginoon sa puso natin. So, ito yung pinag-usapan natin last Sunday. So, ito pala yung klase ng pagbibigay na una, kasi may nakita tayong pangangailangan. Okay? So, nagbibigay tayo kaya tayo nagbibigay dahil meron tayong something na gustong iangat ang bangko natin, no? Iangat ang ating sarili. Naku, parang makita.
Andiyan ay maraming tao. Sige, ilabas na. Pumapamigay na ako. Diba? May mga ganun. Para scripted pa, no? May mga picture pa. Diba? Okay. So number 1, the true giving is yung klase ng pagbibigay because you saw the need. Ganun na nangyari doon sa feeding of the 5,000. Si Andres nakita niya may pangangailangan. Pero si Felipe nakita niya sayang. Okay? So number 2, ito pala yung klase ng pagbibigay dahil gusto nating mag-obey kay God. Gusto nating sumunod sa ating Panginoon. Kasi bakit? May mga nagbibigay kasi may sobrang pera. Kaya pala sila nagbibigay dahil merong personal na dahilan. Pero ito pala ang sa isang Kristiyano na nataniman ng salita ng Diyos. Kaya pala siya nagbibigay sapagkat alam niya, sumusunod lang ako kay Lord. Okay? Yun yung klase ng pagbibigay. Then, kako tayo ngayon. Next. Proverbs chapter 3 and verse 9. Sabay-sabay nating basahin yung malinaw at malakas. 1, 2, 3, begin. Okay. Sabi dyan, Bible mismo ang nagsabi, honor the Lord. So kung merong isang bagay pala, paraan para maparangalan natin ang Diyos, ay sa pamamagitan ng ating wealth. Well, yung ating kayamanan at yung mga bagay na the first part of your harvest, yung kita. Aba, nung tinitingnan ko mabuti, yung palang wealth, yun yung kayamanan natin. O yun yung present na nasa iyo. Okay? Ang sabi doon, honor the Lord doon sa present na hawak mo. Then pangalawa, honor the Lord and sabi diyan, the first part of your harvest, doon sa kinita mo. Teka, sumusobra na yata. Diba? Bigyan na nga gusto pa doon sa nakatabi. Diba? At gusto pa doon sa kinita. Alam nyo, sabi, honor the Lord Na-honor daw natin ang Panginoon Okay? So next, na natin ang verse 10. What will happen when we honor the Lord? Ano kaya ang mangyayari kapag yung katabi mo natuwa sa'yo? Medyo masdan mo nga yung mukha niya. Ano kayo tsura ito pag masaya ko? Pag napasaya ko kaya ito, ibibili siguro ko nito ng cellphone. Kapag ganyan yung katabi mo, ay pasayahin mo na ng pasayahin niya. Amen. Diba? Baka malibre ka sa inasal niya. Diba? Pero ang sabi dito, ang Bible, ang sabi niya, honor the Lord. Pasayahin mo ang Panginoon, irespeto mo ang Diyos. Ano ba yung iba pang salitang honor? Yung ibigyan mo siya ng dangal, parangalan mo siya. Then what will happen in verse 10? Then, babawi si Lord sa'yo, patay ka. Ang sabi ng Panginoon, yung mga lalagyan mo, pupunuin niya. Hindi ka mauubusan. And then, ang sabi pa niya, then your barns will be full of grain and your barrels will be overflowing with wine. Hindi sinungaling ng ating Panginoon. Kaya lang kung minsan, kaya tayo hindi nagtitiwala kasi hindi na kaya ng calculator natin. Tuloy ko sabi ng Panginoon, honor Him. Pag sinabi naman, i-honor mo siya. Then eto ngayon, nasan na? Wala naman. Diba? Hindi kaya ng calculator mo yun Kasi nga, yung pagbibigay mo, hindi honor, nag-aantay ka ng kapalit. With S, marami, di ba? Nag-aantay ka ng kapalit. Dahil hindi honoring the Lord yun. Pero mo, sa kapwa mo, minsan tayo hindi natin nahahalata. Ganyan ang buhay natin, di ba? Gawa mo mabuti yung bata niya. Kung hindi pa kakainin yan, Hindi pa kakainin. Paano pag napunta tayo sa bahay niya, bibigyan tayo ice cream. Kita mo? Kaya ka pala tumutulong, may kapalit ka agad na hinahangad. Mali. Ang sabi ng Bible, just honor the Lord. Then kapag ginawa natin yung pag-o-honor, hindi niya kalilimutan yung kanyang pangako. So, nagtanong ko mga kapatid. Kanina sabi ko, that giving is not really the amount, but it is the issue of the heart. Ano yung issue of the heart? Una, may pangangailangan, gusto mong tumugon. Pangalawa, meron kang, gulat ako, ewan kung totoo, itong dalawang bata na ito nandito, pupunta daw sila dun sa, ano ba yung sinesell group ko? Yun ba yun? Sabi ko, ba't pupuntahin yung sinesell group ko? Mga-agawin nyo. Hindi naman. Hindi, ganun daw. Hindi, kasi gusto lang namin silang i-bless. Kasi daw yung bata ba? Yung bata. Then nagulat ako. Kasi kanina, nung binuksan ko yung bag ko, sabi ko, andyan yung bag ko. Nakita ko,
hindi ko na ibigay yung vitamins. Kasi parang gusto ko lang share ng vitamin yung sinesell group ko na yon. Sabi ko, alam niyo mga kapatid, it is not really about the amount. But it is really about the heart. Naiisip mong may need, may pangangailangan, then gusto mong tumugon. Yun ang giving. Then pangalawa, ang sabi doon, gusto mong sumunod sa Diyos, obedience. Yun yung klase ng pagbibigay. When was the last time na nagbigay ka, then alam mo na parang alam ng Panginoon? Or when was the last time na nagbigay kasi, may bibigay ka. Iba yun eh. Okay, next, tingnan natin kapatid. True riches are in God. Amen? Ang tunay na kayamanan ay nasa Diyos, not in the material goods. Why? Bakit daw wala sa mga kayamanang hawak natin ang tunay na kayamanan? For all things come to an end, but our God remains forever. Okay? Ang ating Panginoon daw, yung mga material na bagay na yan ay nauubos, nawawala, pero ang Diyos, hindi siya naglalaho. Amen? Hindi naglalaho ang ating Panginoon. Kaya nga, sa bagay na ito, makikita natin, Lord, tulungan mo po ako. Na makita na ang tunay na kayamanan ay ikaw. Okay? So, hingi natin ng tawad, Lord, patawarin mo po ako kung natuon ang aking paningin sa mga material na bagay, no? Kaya nung nawala yung iyong, nung wala ka ng load, mainit na, bakit? Diba? Dahil wala ng load, mainit na ang ulo. No? Bakit? Kasi totoo. Lahat ng mga material naglalaho, pero ang Diyos hindi nawawala sa tabi natin. Amen! Palakpakan nga natin ang Panginoon. Praise God. Okay, next, tingnan natin ito. Sa Bible, meron pong karakter na ipinakita na yung kanyang pagbibigay ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Okay? So, bakit naging kalugod-lugod sa Diyos? So, basahin natin sandali. 1, 2, ready, begin. By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it, he being dead, still speaks. So makikita natin, itong dalawang magkapatid na ito, parehas silang naghandog sa Panginoon. Pero bakit yung paghahandog ni Abel ang naging kalugod-lugod sa Diyos? At yung kay Cain ay hindi naging kalugod-lugod sa Diyos? Tingnan natin. Number 1, because he offered. Okay, si Cain nag-offer. Si Abel nag-offer. Okay, patas na sila. Pareho pala eh. No? So, ibig sabihin, isa sa ingredient ng kalugod-lugod sa Diyos ay yung nagbigay ka. Nag-offer ka. Parang ganito, halimbawa, kapatid, may bibigay ako sa'yo. Sige, nasan na? Basta may bibigay ako sa'yo. Asan na ka eh? Basta may bibigay ako sa'yo. O, akan na na. Nagsasalita na nga, gusto mo tutuparin ko pa. Di ba, may mga ganyan ngayon? Di ba, napangakuha ka na, gusto mo tuparin pa. Di ba, may mga ganyan ngayon? Kaya, yung totoong pagbibigay, nakalulugod yan sa Lord. Amen? Sabi nga nila, 1,000 intention, one step is greater than 1,000 of intentions. Gusto mo nga magbigay, tagal ng panahon gusto mo, pero hindi mo naman nagagawa kahit isa wala pa. Eh, mas mabuti pa yung magbigay ka na lang ng isa kaysa mangako ka ng 1,000 na pangako. Di ba? So, he offered, number 1. Number 2, bakit naging kalugod-lugod? Because he gave more excellently. Okay? Medyo naiba lang yung PowerPoint eh. More excellent. Yung kanyang bigay, talagang mas higit pa sa excellent. Okay? Number 3, tingnan natin ito. So number 1, he offered. Number 2, he gave more excellent. Number 3, sacrifice. Bakit kanyo? Kasi yung ipinagkaloob na yun ni Abel, ay isang bagay na pinaghirapan niya talaga yon. At dahil pinaghirapan niya yon, ini-offer niya kay God. May mga bagay na nasaktan siya o natapyasan siya na ibinigay niya pa sa tao. Alam niyo, yun yung klase ng pagbibigay na hinahanap ng Panginoon. Kaya nakalugod sa Kanya. Now, in closing, tingnan natin itong mga words na ito. Sige, kapatid. Hindi mapasusubalian na sa buhay ng tao ay bahagi na ang Diyos. Tama po ba yun? Hindi natin pwedeng mapasubalian. Sa buhay ng bawat isa sa atin, bahagi na ang Diyos. Number 1, bakit? Aba, sa atin lamang nakatawan na siya ang may akda. O, kaya mo bang umimbento ng buhok? O, hindi, di ba? O, pangalawa, sa ating hininga na sa Kanya rin ang galing. Amen?
Therefore, sa buhay ng tao, bahagi ang Diyos. Nabalitaan niyo ba yung kwento nung namatay na yung inventor ng Apple? Yung sa iPad, iPhone, iPad, may mga ganun-ganun pa, di ba? Di ba? And then, alam niyo, napakayaman na tao nun. So, sobrang, yung gadget niya na iPad 3, mga MP3 ba o ano ba yun? Grabe, 40,000 isang gadget. At kapag meron kang ganyan, yun yung mainit ang matasay ng mga hold-upper. Kasi mahal yun eh. Pero pag may ganyan ka naman, lalo estudyante ka, malapit ka sa mga, marami kang friends. Marami kang friendship. Lalo kapag nakita yung tatak ng yung gadget mo, Apple. Kaya lang isang barkada ko, sabi ko, Brad, Apple yan kaya lang peke. Peke, hindi, mahal to, 50,000 nga, hindi, peke, pinagpilitan ko, bakit? May kagat yung mansanas eh, sabi ko. Diba? Kasi yung Apple, yun yung may kagat eh, no? So, ngayon, yung inventor nun, ang pangalan nun? Si Steve Jobs. Si Steve Jobs, 54 years old, patay, tigok. O, ang tanong ko, may na-invento ba siyang pampahaba ng hiling niya? Wala. Nung nandun siya sa ospital, yung gadget ba, naisalpak pa sa ilong niya para siya makahinga lalo? Hindi. Ibig sabihin, sa buhay ng tao, bahagi ang Diyos. Kahit gaano katalino ang tao, hindi niya pwedeng masabi na hindi ko na kailangan ng Diyos. Kailangan ng Diyos. Okay, next na natin. Maging ang lahat ng bagay sa paligid natin, katulad ng halaman, hayop, at tao na pangunahing dahilan kung bakit nagpapatuloy ang ating buhay, ang Diyos din ang dahilan. Kanina kumakain kami nung yung isaw ba yun? Nakakita na ba? Halimbawa hayop, Diyos ang may gawa niyan eh. Halimbawa walang hayop, isaw na bituka ng talangka, pwede ba yun? Di ba? Magbabarbecue ka, pero ang barbecue na yun, sayote. Di ba? Kasi nga walang hayop, walang laman. Mag-aadobo ka, no? Adobo nga, kuko na kung ano man, di ba? Hindi, pero pwede. Di ba? Pero ibig sabihin, hindi mabubuhay ang tao kapag walang mga hayop. Pangalawa naman, halaman. Pag wala ka nakitang halaman sa paligid, mabubuhay ba ang tao? Hindi rin. Di ba, ikaw nabuhay ka, ikaw lang mag-isa, walang tao, kahit ikaw lang, masaya ka ba, no? Hindi. Di ba? Saan ang ibig ko sabihin? Bahagi na ng buhay ng tao ang Diyos. Kaya lang kung meron pa tayong pinagdadamutan ang Diyos. Amen? Pag para kay Lord, tinatapyas-tapyasan natin. Pag para sa Diyos, binabawas-bawasan natin. Merong nabaha, marami naman pwedeng magbigay dyan, sila na lang. Diba? Tinatapyasan, actually ang totoong tinatapyasan natin yung sarili natin. Why? Because every time we give, the Lord bless. Okay? The Lord bless. Next, tingnan natin. Ang prinsipyong pagkakaloob ay bahagi na ng buhay ng maraming tao sa buong mundo. Si ate, napunta na ng Israel, di ba? Nakakita din ba kayo ng mga tao doon na talagang mapagbigay, mapagkaloob? Okay. Now, sige, next na natin. Kanina sabi natin, sa buong mundo, lahat, yung pagkakaloob, nararanasan na ng kahit sinong tao. Tingnan mo yung katabi mo, mukha siya kayado, kasama kaya siya dyan. Di ba? Yung pagkakaloob, di ba? At naranasan nila ang resulta ng pangako ng Diyos sa mga nagbibigay ng kalugod-lugod. Ibig sabihin, yung mga tao mapagkaloob, kay Kristiyano, kay hindi Kristiyano, nararanasan nila yung balik. Ito ang kinikwento ko si Chelsea. Si Chelsea ay isang bilyonaryo. Bilyonarya pala. Isa po siyang Chinese businessman, no? From Malaysia. Doon sila nakatira sa Penang, Malaysia. Alam niyo, may-ari sila ng isang island. Yung island na yun ay doon kumukuha ng mga langis. And I was blessed kasi napunta ako sa bahay nila at grabe, nung nakitulog na nga kami doon, alam niyo yung kwarto ko lang ganito kalaki. Pastor, pasok ka sa kwarto mo, di pagbukas ko ng pinto. Laki. Yung kama ko talagang ganyan, Ako lang nandun. Tapos yung aircon, sabi ko, wow. Napakalaki talaga. Kwarto ko lang yun. At alam nyo, yung driver pa na, sabi niya, Pastor, naiinip po kayo. Medyo English ho yun. Pastor, you inip na, punta ka doon, ikaw doon, di ba? Alam niyo, nung pasakay na kami, inabutan kami ng yung $500, sabi niya, Pastor, pamili niyo po na kung ano man ang gusto ninyo.
Dala po nila, hindi dala ng US. Then gano'n, no? Alam nyo, tuwan-tuwa kami nun eh. Napakayaman ko, napakalaki. At talaga yung aso nila, napakaganda. Gusto kong iuwi eh. Sabi, hindi ko lang wala lang akong bag na mapagdala. Eh, no? Pero alam nyo, eto, sa sobrang yaman niya, na talagang halata, napakalaki. And then, dinala niya kami doon sa isang lugar. Ito ay Christian. Dinala niya kami sa isang lugar, parang ganito. Ganyan din kataas. Kaya, mga ganyan din kataas yung bubong niya. Ganito kalaki siya. May mga nakasalansa na ganyan niya, may mga Milo, noodles, lahat ng pagkain, bigas, nakasalansa, asukal, gatas, lahat nandun ng pagkain. No, hindi ko lang, may sundot ko lamog to. No? Basta maraming pagkain nandun. No? At yun, mga pagkain na yun, ginagamit niya yun sa mahihirap. Okay? Sa mahihirap, nagpapakain siya lalo yung mga Indiano, yung mga itim. Talagang pinapakain niya, pinagluluto niya, at meron nga dun sa opisina niya, sabi ko, bakit yung opisina mo walang pintuan? Sabi niya, kaya walang pintuan niya kasi halimbawa may ginagawa ako, may batang gustong pumasok. Yung batang yun, yung mga maiitim na bata, kasi mga Indiano, maiitim. Pagpasok niya yung gano'n, ang gagawin niya, ihihinto niya rin yung ginagawa niya, kakandungin yung bata sa siya, yakapin niya na maiitim. Therefore, giving is not really about the amount, it is about the heart. And then what happened? Nung nakita ko, sabi niya sa amin, Pastor, lahat ng pagkain na yan, guess what? Kung sino ang nagbigay niya. Sabi namin, yung mga kapatiran po natin, mga kapwa natin Kristiyano. Sabi niya, Pastor, tama po kayo. Kaya lang, yung 20% po niya Christian, yung 80% Muslim. Hello? At ito daw mga Muslim na ito, na mga nagbibigay, they are very generous enough. Sabi nila, kasi kapag daw nagbibigay sila, there is something na hindi nila maipaliwanag, antindi ng balik. Hello? Pagkakaloob. Therefore, ang pagkakaloob, ang pag-o-offering is not the issue ng simbahan. Ang pag-o-offering ay hindi ito issue ng relihiyon. Ang pagbibigay o pag-o-offer, hindi ito issue ng kung ano man ang samahan. Ito'y issue ng puso ng kahit sino mang tao. Na bakit gusto ng Panginoon na malaman natin ang pagkakaloob na nakalulugod sapagkat dito sa klase ng pagkakaloob, ibe-bless ng Panginoon ang sino mang tao. But every time we give from our hearts, we are blessed. Kasi may mga kapatid din tayo dito. Kanginang umaga, no? Praise God, dumadami sa hapon. Kasi pag umaga, meron tayo eh. Pag hapon, nananampalataya tayo na pupunan dito ng Lord. Amen? So we're blessed. At alam niyo ba, may mga kapatid tayo na dahil may mga pangangailangan, sila ay nagbibigay, hindi dahil nahihingan, kundi dahil may nakikita silang pangangailangan. Nung nakita nila na, in fact, yung may-ari nito, nung nakita niya may pangangailangan, di ba Ate Maris, pinagawa niya yun dyan, yung isa harap? Kasi daw, baka daw matalisod tayo. Yung may-ari nito, hindi naman natin kasama dito, hindi naman nakakaupo dyan. Pero bakit nagbibigay siya? Why? Because this is not the issue of religion. Issue yun ng puso niya, nagbibigay siya. Amen? And then ano sabi niya? Kasi pag patungkol ika kay Lord, naniniwala ako lalo maging bine-bless na tayo. Then may mga nagbigay ng lona, kasi bagong lipat na po tayo dito. So nakikita nila yung mga pangangailangan. Now, tingnan natin yung kasunod. For what shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? Yun nga lang. Hindi pa rin, bagamat napakatindi at napakaganda ang pagbibigay, ang pag-o-offer, matindi yan. Pero hindi pa rin yan maililigtas ang ating kaluluwa. Ang tanging kailangan pa rin natin ay ang pananampalataya sa Panginoon. Ang pagtanggap sa Kanya. Okay? So anong ibig kong sabihin? Tayo na mga tumanggap at nakakilala sa Panginoon, gusto ng Panginoon na maranasan niya na tayo ay kakaiba. Pwede ba natin buksan sandali ang ating Bible sa aklat ng John chapter 15? Sige po. Nasira po yung yung patungan. Okay. John chapter 15. Hindi na ba pwedeng idugtong ko? Okay, sige. John chapter 15 and verse 8. Pwede po ba somebody pakibasa? Ay John chapter 15 tama, verse 8. Pwede si Sister Telma.
Amen. Ang sabi doon, napaparangalan daw ang Diyos, no? Ay, ayan pala. Herein is my Father glorified. Dito daw naluluwalhati ang Diyos. Dito daw natutuwa ang Panginoon. Na ano? Na makita niya that ye bear much fruit. Na tayo daw ay nagiging mabunga. Kaya ang tanong, saan manggagaling yung bunga natin? Sa Ama, sa Panginoon. Kaya lang, paano daw natin mararanasan yon? Sa pamamagitan ng pagkakaloob na nakalulugod. Natutuwa pa, hindi pala masaya ang Panginoon kapag tayo ay kulang-kulang, kapag tayo ay, alam niyo yun, parang lagi na lang dukha o hindi mga kapatid. Natutuwa ang Panginoon kapag tayo ay nagiging mabunga. Kaya lang una, we need to have a relationship with God. Then pangalawa, gawin natin yung prinsipyo ng ating Panginoon. Natutuwa ang Panginoon dito at ang sabi niya, kapag daw tayo ay nagiging mabunga, bine-bless tayo, then sasabihin, wow, mga alagad talaga ito ng Panginoon. Amen? Sige. Wala, last na yun, ano kapatid? Okay? So, sa oras na ito, for what shall it profit a man if he begin the whole world? Sa ating pagkakaloob na nakalulugod, ipinuposisyon natin ang ating sarili, pamilya, at kinabukasan sa kamay na siyang lumikha ng lahat ng bagay. That whenever we offer something for the Lord, that whatever na ibinibigay natin para sa Kanya, anumang mga tulong na nagiging generous tayo sa mga nangangailangan, ang sabi diyan, that every time na ginagawa natin yon, ipinuposisyon natin ang ating sarili, ang ating pamilya, at ang ating kinabukasan sa kamay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay? Kapag ginagawa natin daw yung mga bagay na yan, ang bawat kaloob na nakalulugod sa Diyos ay makapangyarihan. Ito ay nagaganap sa buhay ng mga taong inabot at inilapit sa Diyos. Okay? Andiyan ba sila? Kompleto ba sila? Sa pagod din. Okay? So, purihin natin ang Panginoon. Praise God. Now, ganito gawin po natin. Manalangin po tayo. Pwede mo pumigit tayo sandali ngayon. Father God, in Jesus' name, maraming salamat po sa buhay ng mga tao na ginamit mo. Bakit nagpapatuloy ang gawain ito? Sapagkat mayroong mga naniniwala na ito ay sa iyo. That whatever, Lord, na i-offer namin sa iyo sa gawain ito, napaparangalan po kayo. Lord, dahil nakikita namin ay pangangailangan. Lord, salamat po sa oras na ito. That in reality, there is power in giving. May kapangyarihan talaga, Panginoon, ang pagbibigay. At unang-una na, Panginoon, yung aming ibinibigay ay bumabago ng tao. Yung aming binibigay, nararamdaman nila ang pag-ibig mo, and there is something na kalakasan na nararamdaman sila. Kasi ginagamit mo ang simbahan na ito para sa kanila. Lord, salamat kasi ang in-offer mo sa amin ay hindi simbahan o relihiyon. Ang ini-offer niyo sa amin ay relasyon. Pamilya, Panginoon. At salamat sa pamilyang ito na sa hirap at sa ginhawa, sa mga kahinaan man o kalakasan, nagsasama-sama dahil naniniwala kami. Patuloy kang kumikilos sa buhay namin, patuloy mo kaming binabago, at salamat sa mga kapatid, Panginoon, na nandyan, na hindi kami iniiwanan. Handa silang mahirapan kasama namin, Panginoon, alang-alang sa iyong pangalan. Lord, alam po namin na bawat isa sa amin ay may pangangailangan, Panginoon. Bawat isa sa amin, Panginoon, ay mayroong mga bagay na pinaglalabanan. Salamat sa mga kapatid, Panginoon, na nandyan, na handa, Panginoon, na magsama-sama para magtulungan hanggang sa mabago kami lahat, Panginoon, at pagganap namin kung ano yung gusto po ninyo. In Jesus' name we pray.